bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. I've been searching, I've been wondering, where am I going? What am I doing in this world we live in? Fighting for survival, but still failing, meaning nothing in my everyday living. Some have so much, many have few. Do you know the way to make your dreams come true? Humbling yourself will give you the wisdom and knowledge to have wealth, honor, and longevity. Where are all those kingdoms now? Where are all those dynasties now? Where are all those empires gone forever? But the kingdom of the Almighty lives on forever. Just submit yourself to Him as your King. And all the graces and all
on forever. Just submit yourself to Him as your King. And all the graces and all the blessings will pour on you like the Good morning, Jesus. His kingdom lives. Ayan po si Brother David at si Brother SJ. Ang galing ng mga bata, mga kapatid. Glory to God. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Kamusta naman po ang inyong Webes ng umaga? Very good. Wow. Alive and kicking talaga. At great. Mukhang magaganda ang mga tulog natin, mga kapatid, Thank you, Lord. Hindi alam nyo talaga pong kailangan salubungin mo ang umaga nang maganda din ng ang iyong attitude, ang outlook. Kasi kahit na gaano kaganda yan, pagka ikaw ay hindi maganda ang approach sa Kanya, wala. Oo. Kung ano kasi yung approach mo sa araw, yun ang magiging maghapon mo. Kaya maganda na yung umaga pa lang glory to God na Lord, maraming salamat again for another day. Webis na naman po, Lord. Nagdaan na naman po ang maraming araw na binusog mo kami ng iyong salita. Binusog mo kami ng iyong pagmamahal. Kaya po ang bawat araw, Lord, ay nagiging masaya, maligaya dahil po sa inyo. Once again, Lord, humihingi na naman po kami sa inyo ngayong umaga ng inyong instruction para po sa amin. Thank you, Lord, for regularly speaking to us through your words. Kaya po, nagagawa po namin ang iyong kalooban. At Lord, ang mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang mga tahanan, sila man po ay pagpalain ninyo at ibigay ang kanilang mga heart's desire. And we also pray, Lord, in a special way, ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman sa oras na ito, alam ko po na ikaw ang kanilang kagalingan at kaaliwan. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan, ang dami na ng mga kapatid natin. Glory to God. Merong mga araw na matumal, Kala mo, nagbebenta Matumal ang benta. Siguro, nung mga panahon na yun, napagod sila nung gabi. Ayun. Pero ngayon, maaga ang ating mga kapatiran. Thank you, Lord. Okay. Pagpapatuloy po natin yung ating Psalm 46, 1-3. Pero kakantahin ko muna. Ito yung ating word na ginamit nung Lunes. Ano po? Ito yung pinaka-main verse of the day natin. Psalm 46, 1-3. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid, even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths. God is with us. We will not be afraid. Isa pa, God is our shelter and strength, always ready to help in times of troubles. We will not be afraid, even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths. God is with us. We will not be afraid. We will not be afraid. We will not be afraid. For God is with us. Dun, 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 dun. Ayan ang kantang walang katapusan. Ano ba ending nun?
We will not be afraid. Okay. Glory to God. So, napag-usapan po natin itong mga uncertainty sa buhay nating lahat, mga kapatid, na wala pong mga certain times. We just think there are, but wala po. Kasi minsan, maganda yung takbo ng buhay natin, medyo tumagal-tagal, na ang akala po natin ay yun na lamang po yun. At marami rin namang mga tao na ayaw umalis dun sa ganung kalagayan. Pero hindi nga ho talaga po pwede. Because sometimes, gaano man kaganda ang sitwasyon mo ngayon, may darating talagang mga unwelcome events sa buhay natin na nakatakda talagang dumating. Ano po, mga kapatid? Pero ang kagandahan nga po nito, ang ating Panginoon ay hindi nagpapabaya kahit ano pa nang dumating sa atin. So sa araw po na ito, itutuloy po natin yung sinasabi ko po sa inyo na sa Isaiah 33:5-6. Ang sabi rito, "The Lord is exalted, He dwells on high. He filled Zion with justice and righteousness. He will be the stability of your times, abundance of salvation, wisdom, and knowledge. The fear of the Lord is Zion's treasure." So, sa mga panahon po ng mga uncertainty at medyo shaky yung ating mga kalagayan, lahat po tayo yearns for stability. Di ba? Lahat tayo laging naghihintay na maging stable ang mga bagay-bagay. Halimbawa, tinanong mo, kailan ka mag-aasawa? Pag stable na ako. Di ba? O, kailan ka pupunta rito? Pag stable na ang mga panahon o yung mga pangyayari. Di ba lagi nating sinasabi yon pag stable na, stable na, stable na. So, we all yearns for stability. Kasi siyempre, wala namang mga tao na gusto nakatayo sa kumunoy, hindi ba? Kasi pag kayong kumunoy, malambot yun eh. Tapos, unti-unti, kada galaw mo, palubog ka na ng palubog. Lahat po tayo, gusto natin ay parang yung awitin, yung nakatayo sa batong buhay, di ba? Nakatayo sa batong buhay. Lahat tayo, ayaw natin ng shaky ground. Di ba? So, gusto natin sa matatag at matibay na bato tayo nakatayo palagi. Siyempre, yung question natin lagi, do you yearn for stability in times of uncertainty and shaky times? Of course, yes. Yun talaga ang sagot natin. Kasi po, ang mga tao, ang human beings po, mga kapatid, prefer yung certainty over uncertainty kahit na negative yung result nun. Kagaya nga na pag-usapan natin nung isang araw. Kasi kahit na alam mong negative yung result ng isang bagay, basta alam mo kung ano yung mangyayari, okay lang kahit negative pa yung result kasi you have time to prepare. Pero pagka mga uncertain, di ba? Naiiwan tayo sa anxiety kasi nga abang ka ng abang. Ano kaya? May mga taong nag-e-enjoy sa ganon. Pero may mga tao na ayaw nung ganon. Kasi if we know that something bad is coming our way, at least napiprepare mo, pagkaalam mo. Pero meron talagang hindi nga. So in light of this fact, mga kapatid, will we experience stability of our times? Kung ganyan pala na walang certain sa buhay, maraming uncertainties, may experience po ba natin yung stability of our times na sinasabi dito sa Isaiah 33 na binasa natin? Ang context po nung binasa natin, mga kapatid, makes it clear that this does not mean that God's people will never go through hard times. Actually, sinisigurado niya, pati ng Isaiah 46:1-3, na merong mga mangyayari sa buhay natin na talagang may mga matitibay tayong laging nakikita sa buhay natin na one of these days ay guguho. Kaya kagaya nung ating inawit kanina. Whether we like it or not. So, hindi tayo exempted. But rather po, in the midst of those times, ino-offeran tayo ng Diyos dito sa Isaiah 33 ng justice, righteousness, salvation, wisdom, and knowledge. Di ba? So, yung right relationship with God opens up treasures of heaven for all of us. Mga kapatid, ano yung mga treasures na yan?
Salvation nga, wisdom and knowledge. Sasabihin natin, sige, salvation, wisdom and knowledge. Ano naman yan? Makakain ko ba yan? Minsan hindi natin makita yung importansya kasi lagi natin, parang napaka-ano naman yan? Salvation, wisdom and knowledge. Ano kaya yun? Diba? Minsan di natin nakikita yung pagpapala nun. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung salvation, kaya sa mga times of uncertainty, balikan mo yung salvation na ginawa sa'yo ng Diyos. Baka hindi natin nakikita yung magnitude ng salvation na meron tayo ngayon. Kaya hindi natin siya masyadong ma-appreciate. Remember mga kapatid, because of God's salvation, we are saved from an eternity of being selfish and proud. Tinanggal tayo sa ganyan. Kasi alam nyo, sin is its own punishment. Mga kapatid, kasi kapag ikaw may kasalanan, ikaw ang walang kapayapaan, di ba? Ikaw yung hindi maganda yung itsura, ikaw yung hindi makatulog. So, biro mo, inalis tayo ng Panginoon dyan. Kasi ang kasalanan, iiwan kanyang miserable, mga kapatid. But because of God's salvation, we can now overcome sin. So, hindi na tayo naging alipin nito, kaya nga hindi na naging miserable ang buhay natin. Hindi ba naman po magandang pagpapala yan, mga kapatid? So, balikan mo yung salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba, napaka-terrible ng faith natin kung hindi tayo niligtas ng Diyos. We are all bound to hell. Pero dahil niligtas tayo ng Diyos, heaven-bound na tayo ngayon. Naku naman, pag hindi tayo naging grateful sa salvation na yan na binigay ng ating Panginoon. Parang dito sa Isaiah 12:2-3, meron tayong awitin dito. Di ko na maalala yung, and He has become my salvation. Di ba? Kinakanta ng mami dati to eh. Naalala nyo yun? And He has become my salvation. Ang sabi doon. So yun yung Isaiah 12:2-3. Because of this salvation that we receive from Christ, naging joyful yung buhay natin. Nawala tayo sa miserableng buhay, mga kapatid. So besides salvation, we also have the wisdom and knowledge. Ano naman tong wisdom and knowledge? Mga kapatid, natutunan po natin ang tunay na kahulugan ng buhay dahil sa wisdom and knowledge na binigay sa atin ng Panginoon. Natutunan din natin ang true nature of God and the world. Kaya ngayon, nai-imitate mo na ang nature of the Lord kasi natutunan mo at natututunan mo ring itakwil ang alok sa'yo ng mundo because of this wisdom and knowledge. Kasi kung wala itong wisdom and knowledge na sinasabi rito na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon dun sa mga uncertain times na yon, mga kapatid, palagay ko po, pare-parehas na tayo dun sa mundo na kung ano yung ginagawa nila, ginagawa na rin natin. Pero dahil nakilala natin at natutunan natin ang true nature of God, ayun, nakakatanggi na ngayon tayo. At yung buhay natin, na ilalagay natin sa order. Na dati, di ba, kung maaalala ko ang buhay ko noon, di ba? Alaalang kay dilimang siyang naroon. Because of God's salvation, laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Pag hindi mo nakita ang pagpapalang yan, mga kapatid, wala ngang stability ang iyong panahon dito sa mundo pag hindi mo na-appreciate lahat ng ginawang yan ng ating Panginoon. So sabi doon sa binasa natin na Isaiah 33, Zion is not the protection from all the difficulties, but the fear of the Lord. Kaya sabi niya, the fear of the Lord is Zion's treasure. Ang atin pong ang stability na makukuha po natin ay wala sa Zion's treasure. Kung anong kayamanan ang meron, wala po doon ang stability ng buhay natin. Kasi kahit na mayaman ka, sa panahon natin ng pandemya, magkaka-COVID ka pa din. Mga kapatid, wala sa yaman yan. So,
ang stability natin is not from Zion's treasure, but from the fear of the Lord. At yung fear of the Lord na yon, yun ang ating treasure. Doon natin makukuha yung stability na hinahanap natin sa mga shaky times ng buhay natin. The fear of the Lord is our treasure because nagkakaroon tayo na hindi ito po yung hindi ito yung guilty fear, but a liberating fear. Pag sinabi mong liberating, pinapalaya ka. Ito yung takot sa Diyos, nagpapalaya sa iyo. Actually, it stems out of your profound gratitude to God sa ginawa niya sa iyo. Kaya ngayon, dahil sa grateful ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa kalagayan mo ngayon, maingat ka na huwag siyang ma-displease sa lahat ng gagawin mo, sasabihin mo at iisipin mo. Maingat ka doon. Kasi doon mo lamang maipapakita sa Panginoon ang pasasalamat mo sa kung ano ang meron ka. Kaya tuloy ngayon, mga kapatid, malaya kang gumawa ng kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi nating fear of the Lord. Kasi alam nyo kung bakit it stems out of profound gratitude to God? Gaano katerible at miserable ang buhay mo nung hindi mo pa natagpuan ng Diyos? Gusto mo pa bang balikan yung buhay mong yon, kapatid? Nung hindi mo natagpuan ng Diyos? Sinong gustong bumalik doon? Napaka-miserable nga noon, mga kapatid. Pero, yung because of God's salvation na sinasabi natin dito, ay, hindi mo na talaga. Diba, ibang klase pong, gift of salvation ang ating natagpuan. Ang nating nakuha at ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po ngayon, we serve God with gratitude for His mercy and love to us. So, now, pag naintindihan mo na yon, lahat ng ginawa niya sa'yo, at yung treasure na nakukuha sa fear of the Lord, natagpuan mo na, now, pwede ka nang mabuhay even in uncertain times with stability. Because, ang sabi niya dun sa binasa natin, He will become the stability of your times. Kaya ngayon, no matter what difficult changes you pass through in life, whether ngayon or in the future pa, mga kapatid, you are parang okay lang. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, di ba? Nakakatakot mang daanan muli yung mga mahihirap na pinagdaanan mo noon, or kaya pag naiisip mo na pwedeng may mangyari na mas mahirap sa pinagdaanan mo, ayaw mo sana. Pero masasabi mong pwede na din because yung stability of our times will be the Lord, the fear of the Lord. Kaya kahit anong dumaan, sige, sugod. Sabi nga, huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod, palakasin ng mahihina. Actually, ang mga umaayaw ay yung mahihina at naduduwag. Pero yung mga malalakas at matatapang, walang atrasan yan, mga kapatid. So, ang sabi ng mame, ang lahat ng duwag, pauwiin. Oo, kung duwag ka daw, uwi. Kasi wala ka rin namang maitutulong sa kasama mo pagka duwag, mga kapatid. Pero ang matatapang, nakaka-encourage yan na yung mga mahihina sa pag nakitang, ito nga, tapang-tapang sama ako. Ito nga, senior na eh. Sugod pa rin, mga kapatid. Oo, nakakahawa yun. So, God will become our stability sa mga ganung bagay. Sa James 1 verse 6-8, ang sabi, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Kaya ka unstable because nagdadalawang isip ka pa rin hanggang ngayon sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Because spiritual stability comes from thinking properly. Mga kapatid, ulitin ko, spiritual stability comes from
thinking properly about the things of God. Kaya yung sinabi sa James 1:6, kung double-minded ka, kung paiba-iba ka na ng isip, paiba-iba kang isip, sabi rito, hindi ka makakakuha ng pagpapalang inaasahan mo at magiging unstable ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Kaya, mga kapatid, nasa sayo rin yan. Alam niyo po, ang pamamaraan ng Diyos ay parang anchor ng isang barko. Anchor, alam niyo po yung anchor? Timon, yun yung nakaganon. Yan po ay hindi timon ang tawag. Ha? Angkla. Ang timon ay yung ganon. Oo. Timon yun yung ginaganon, ano? Tama din yun. Angkor ang aking pinag-uusapan, yung angkla. Yung, alam nyo yung ganon, tapos yung may ganyan. Oo. Yan po, kapag ka ang barko ay pumunta sa shore, ilalaglag yun. Kasi, ang purpose po nun, mabigat kasi yun, bakal na mabigat yun, ilalaglag yun. Para kahit na tumaas ang alon at gumaganon, ang barko, gumaganyan lang siya, pero hindi siya maaalis doon, hindi siya maaanod. Oo. So, ang pamamaraan po, ang pamamaraan ng Diyos, ang salita po ng Diyos, ay ang angkla ng buhay po natin. At ang uncertain times, ay yan yung mga waves na will try to, isusway ka niyan, mga kapatid, para mawala ka sa lugar mo. At ang Espiritu ng Diyos, ay parang hangin na nagpapaano yung propeller para ikaw naman ay umandar. Pero ang mga nagbabarko, gaano man kalaki ang barko mo at ka-stable ang tubig mo, meron pong mga bandido at mga pirata na pwedeng umakyat dyan para nakawan ka. So, sa mga uncertain times natin, doubt will be the pirate sa ating barko, na nanakawan po tayo, mga kapatid. They will steal away our security in the Lord. Talagang itatry po nila yan. And at this point, ito yung testing point of our trust. At ang isang kalmadong anak ng Diyos relies on God's character. What is God's character? Faithful. Kaya po, mga kapatid, yung stability natin will be God's faithfulness. Bukas na po yun. Ngayon muna, stability of our time. So, ang isang anak ng Diyos ay magiging kalmado. Kaya pala ang mga anak ng Diyos na kalmado, di ba merong mga taong, may mga Christian na aligaga, pero they are still Christians. Meron namang mga Christians na napakakalmado. Kung ano-ano na yung nangyayari sa paligid nila, para bang sinasabi, huy, ano ba? Kasama ka ba namin? Bakit hindi ka pa kumikilos? Pero kalmado lang sila. Ang isa palang kalmadong anak ng Diyos, rely on God's character, which is faithful. Kasi alam niya, hindi magpapabaya ang Diyos. God never fails. So, yun lamang pong pagkaunawa that Jesus is all-knowing, all-powerful, and ever-present sa ating buhay, ay matibay na bato na po yun na pwede mong tayuan, mga kapatid. Kasi, if God is all-knowing, He knows kung ano ang sitwasyon mo. Alam din niya kung ano ang nararamdaman mo. At alam din po na niya ang hinaharap mo. Huwag mong kalimutan yon. Minsan nakakalimutan natin, ala na, Lord, ano na mangyayari sa akin, Lord? Ibinigay ko yung sitwasyon sa'yo, pero hanggang ngayon, wala pa rin tulong. Nakalimutan mo that He is all-knowing. Alam niya kung ano yung mangyayari kinabukasan. Tapos sabi niya, all-powerful. Nakakalimutan kasi natin that we serve a powerful God na walang hindi kaya ang Diyos. Na minsan, ano lang ba ang ano mo ngayon? Ano lang ba ang problema mo ngayon? Tuition ng anak mo? Wala namang school eh. Meron pala online, ano? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon na nakakalimutan mo that you are serving a powerful God? Na kaya yan. And an ever-present God. Yan ang pinakamaganda, mga kapatid.
If God is an ever-present God, whatever your situation is, He is there. Nandun siya, hindi kanya iniiwanan, mga kapatid. So regardless of our storm in life, whether it is sickness, loneliness, sadness, death, di ba, rejection, meron po tayong hopeful action. Hopeful action. Pag sinabi mong hopeful action, it is a verb. You have to do something. Yes, trust. Maski yung trust ay, ano yan, ikaw ang gagawa, may gagawin ka, magtiwala. So, there is always an hopeful option. Pero, ikaw ang pipili nun. Kaya nga po siya option because you can either accept or reject it. Pero kung gusto mo ng stability sa ganitong uncertain times, pipiliin ko na yung hopeful action. So, mga kapatid, do you feel fearful about your job sa mga panahon na to? Ikaw ba ay natatakot dahil baka magka-COVID ka? Or kung may COVID ka na, ikaw ba ay natatakot baka humantong ito sa kamatayan? O ikaw ba ay natatakot dahil baka wala ka nang makain bukas? Ano po ba ang kalagayan mo ngayon, mga kapatid? Sa mga ganito pong intense times of instability, pwede po tayong magkaroon ng spiritual stability. Ayusin lang po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Stand firm on your faith. Gawin mo yun, kapatid. Stand firm on your faith because the one who called you is faithful. In 1 Thessalonians 5:23, if the one who called you is faithful, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan siya. Ang isang taong faithful ay pwede mong pagkatiwalaan. Kasi pag naging unfaithful na, di ba parang ang hirap ma-earn ulit nung trust. Pero the one who called us is faithful. Kahit kailan hindi nagtalusira ang Panginoon sa atin. Tayo madalas, but not the Lord. So God is a trustworthy God. Kaya, pwede mong ibigay sa Kanya yung tiwala mo, anuman ang kalagayan mo ngayon. Kasi yung adversity, mga kapatid, will try to sway you. Yung, pipilitin kanyang alisin, i-off track ka niya doon sa course na inihanda ng Panginoon para sa iyo. But stay on that course, mga kapatid. Stay on that course. Kasi doon sa course na yon, kahit na mahirap siya, at least doon meron kang clear destination. Ang path na ibinibigay sa atin ng Panginoon for us to walk on ay matinik kung tutuusin. Pero clear ang destination. Kesa naman dun sa iba, sabi mo, walang mga tinik doon, pero hindi mo naman alam kung saan ka dadalhin nun. Pero dito, napaka-clear ng ating destination. May mga pagkakataon na siyang daanan po na yan ay ma-foggy. Di ba pag foggy, wala kang halos makita, hindi ba mga kapatid? Limited yung ating pananaw. Pero kung meron kang salita ng Diyos na baon-baon sa puso mo at yung intimacy mo with the Lord, kahit nakapikit ka, sasabihin ng Diyos sa iyo, kanan, kaliwa, hindi mo nakakailanganin ng mata mo para makita mo lamang yung course na inilaan sa iyo ng Panginoon. Kahit malabo yan, mga kapatid, pumikit ka lang at hanapin mo ulit yung intimacy mo with the Lord. You do not need eyes para makita mo yung daraanan mo. Kaya importante yung intimacy mo with the Lord because doon mo makikita yung iyong stability sa intimacy mo with the Lord. So when our times feel uncertain, mga kapatid, when things are not going as we planned, trust God. If you cannot trust God, trust His heart. Ano ba yung awitin na yun? Nakakalimutan ko, pero may mga awitin ako, di ba?
if you... Akalimutan ko no? Oo, sabi niya, trust his heart, mga kapatid. So, ayun po. Sa mga uncertain times, recognize your limitation and acknowledge God's faithfulness. At sigurado po ako, mga kapatid, anumang dumating sa buhay mo, kakayanin natin yan because He will be the stability of our times. Ayan. Thank you, Lord. Bukas naman, yung sinasabi ko po sa inyo, yung ang isa pang stability natin bilang mga Kristiyano in this unchanging world is God's faithfulness. Na makukuha natin sa Lamentations 3:22 to 23. Alam natin yan. Bukas na po yan, mga kapatid. Kaya, glory to God, Kaya nga, yung mga Kristiyano, sabi nung mga tao, ang bigat pala ng problema niyan, hindi halata. Because the Lord is the stability of our times. Glory to God. Thank you, Lord, for this day. Ngayon po, batiin na po natin ang ating mga kapatiran na may mga birthday. Wow, ang dami na natin, Thank you, Lord. Yung mga iba, nakapila daw sila sa sa bakuna ngayong oras na ito. Nanonood sila, nakapila sila. Nagpapabakuna. Okay. Ang dami bang may birthday? Sister Vicky, nandito na po ako sa Pilipinas. Again? Oo nga, ang galing nga. Sana magkita na tayo this time, Sister Vicky, Thank you, Lord. Okay. Batiin muna natin ang mga may birthday. Happy birthday kay Sister Lily Gabina. Happy birthday, Sister Lily. Birthday din ngayon ni Brother Alan Cabral. Brother Alan, happy birthday. Birthday din po ni Sister Lot Pehi, na anak ni Sister Lorna, at kay Sister Fatima Dulos. Ang ganda ng apelido ni Sister Fatima Dulos. Ayan. Batiin naman natin sila, Sister Jam, ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Siya nga po pala, kayo po ba ay nag-uumpisa ng mag-memorize ng Beatitude? Sa Monday na yan. Meron kaya tayong mga bagong pangregalo? Sabon pa rin, bago nga lang. Hindi kaya, may dagdag kaya. Ganda nung nabili namin. Oo, 50% siya ngayon. Mahal siya dati, tapos 50%. Kaya sa Monday na, nga, ba't ba ako bumubunot? Nga pala, in-schedule na nga pala natin dahil sila na lang natitira. Kasi walang assignment ngayon si Brother Roger, kaya welcome natin si Brother Roger! Mga kapatid, mag-game na po kayo nga pala ha, at nag-iisa pa lang ang nag-game. Jer. Pasok, Jer. Wala ka pa doon. Ito. Ay, si Jer, hatakin mo yung upuan, Jer. Yan. Huwag mo nang liitan. Dito, Jer. Dito, Jer. Ayan. Taas ni Roger. Sige, Jer, urong ka. Masyado ka malaki doon Parang gigante. Yan. Okay. Ready na, Jer? Opo. Okay. Go. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos na si Yahweh.
Teka. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos na si Yahweh. Ako ang nagpalabas sa inyo mula sa Egypto at ang nagpalaya mula sa pagkaalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang imahin na nilalang ng nasa langit, sa lupa, upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat ako si Yahweh, ang iyong Diyos na malibuguing Diyos. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh. Ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan ay tiyak na parurusahan ko. Igalang mo ang iyong ama at ina, nang sa gayoy mamumuhay ka ng matagal dito sa lupain na binigay sa iyo ni Yahweh. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, alilang lalaki, babae, baka o asno at anumang pag-aari nito. Thank you, Lord. Galing ha? May memory verse ka, Jer? Meron naman po, konti lang. Okay lang, sige. Awit 119 verse 11. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Tapos Mateo, hindi, meron pa, Awit 37 verse 3 and 4. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, manaang kang ligtas dito sa lupain. Kayawi mo hanapin ang tunay na kaligayahan upang ang lahat ng iyong pangapangarap ay iyong makakamtan. Mateo 4:4. Kalimutan ko. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. John 14 verse 6. Si Jesus ang daan at ang katotohanan. Si Jesus ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Yan lang po. Okay yan. Oo, thank you, Lord. Okay na, Jer. Ayan, galing talaga. So, hindi lamang magaling magluto si Roger. Magaling pa rin mag-memorize. Ayan, ang regalo ni Roger. Galing. Thank you, Lord. So, bukas naman, si Brother Leo ang nakaschedule. Tama? Okay. Ang ating, talagang mga flexi brothers sila, no? Oo, kahit ano pwede. Glory to God. Tapos si Roger, napili pa niya yung long cut, Ang galing. Okay, mga kapatid, ready na po ba kayo sa Beatitude sa sa Monday? Mukhang marami na ang ready dito, no? Oo, meron tayong mga bagong regalo. Matutuwa kayo. Oo. Para pag naghugas kayo, kasi nabigyan na kayo ng panlaba, di ba? Mga sabon. Oo. Hindi pang hugas ng plato. Yung lalagyan ng mga caddy siya. It's a caddy. Ano yung caddy? Cadillac. Abangan ninyo. So, ayan. Yan ang ating katuwaan ngayon. Encourage tayo na parang bata no? Kailangan may premyo. Oo. Memorize mo yan. Bibigyan kita ng ganito. Kaya tignan ninyo, nadagdagan ang mga nag-game sa araw na ito. Sister Jam, di ba? Pero bago po ang lahat, may mga nadagdag Jam. Nakita mo? Matthew 6:34 para po sa ating memory verse of the week. So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There's no need to the troubles each day brings. Okay. Thank you, Lord. Okay. Ngayon na po, tawag naman tayo sa ating mga kapatiran na ready na po. Game na daw. Tignan natin sila. Si Sister Au Francisco ng Kaibiga. Si Sister Vilma Apelado ng Kaibiga rin. Aba. Si Sister Lita ba daw yun? Okay. Si Sister Linda Gaviria. Aba.
Sister Judith Cruz and si Sister Minda ko. Wow! Ang dami. Puro mga ninang daw po ni Arnold ang mga nag-game na ngayon. Kaya baka naman ibigay sa'yo. Okay. Wala na bang nadagdag? Sister Laura. Hindi pala. Si Sister Laura, ready na daw siya sa Beatitudes. Wow, grabe Galing naman. Magaling kaya mag-memorize yan. Okay. Sige, Sister Jam, ikot na natin yan. Si Sister Linda nga. Sister Linda Gaviria. O, diba? Alam nyo, wala po tayong magagawa. Kasi sabi nung iba, tugol-tugol ko nang nag-game. Tapos yung mga ngayon lang, yun ang natatawag. Ganun po talaga yun, mga kapatid. Okay? Si Kaka ang ating ikakol. O, yan. Talaga? Parang tapos na. Ngayong araw na to? Good morning, Kaka! Ikaw ba o si Sister Linda? Sister Linda ba o ikaw? Beatitude na? Monday pa yun. Ayan, 10 Commandments muna. Sige. Kaka, bumati ka muna. Yes. Kumati ka muna. Hi mga kapatid, good morning po sa lahat. Napakaganda ng araw na pinagkaloob ni Lord sa atin. Kapatid, yan ang aming anniversary gift kay Lord. Happy anniversary! Ang payat mo na, It's our Kaka. 32nd. Ang payat-payat mo na. Thank you, Lord. Pang-ilan 32nd year namin. 22nd year anniversary, ha? 32? 32. Wow! Yes. Galing, ha? Happy anniversary! Thank you, Lord. Sister wife. Sister Sige na, love you. Linda! Hello, good morning po, brothers and sisters. Good morning. Sister Rian, Po. Galing kami sa initan. kahit hindi sunod-sunod. Ayaw mo sa... Hello? Sige na. Opo. Okay lang po. Sige po. Kaming dalawa na lang. Sige. Thank you, Very Lord. good. Sige. Tandem. Worship no God except me. No, Do not make any idols. no. Do not use the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your mother and your father. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not make any false witness against your neighbor. Do not covet thy neighbor's wife and goods. Thank you, Lord. Sister Ria, yung Beatitude. Opo, sige po. Hello. Ay kasi, Sige na, Sister White, sa Beatitude. sa Beatitude po. Sige po. Hello, KB. Hello, mapalad ang mga aba na wala ng ina. Akin na pong re-recite. Kasi baka si Brother Lasbani nasa Batangas pagka tinawag mo ako. Sige po. Mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama siya sa kanyang kaharian. Mapalad ang nahapis sapagkat kahabagan siya ng Diyos. Mapalad ang nagpapakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang nagmimithing makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalab sa kanya ang kanila pinangako ng Diyos. Mapalad ang nagsisikat na makasunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tatamoy nila ang kanilang minimithi. Mapalad ang nahahabag sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y tatawagin na kanyang mga anak ng Diyos. Mapalad ang pinag-uusig sa pagtunod at paggawa sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Thank you, Lord. Ang galing naman. Ayan po unang-una si Sister Linda sa Beatitudes. Kaka, ikaw naman pala ang sa Ten Commandments eh. Mukhang galing ka sa lakad. Hindi, galing ako sa sunbathing. Kaya pala. Habang nagpapainit ako kanina bago mag-morning Jesus. Pumayat ka na. Thank you, Lord. Pumayat ka na. Ang ating regalo kay Sister Linda. Actually, kay Kaka eh. Dapat dalawa. Dapat dalawa kasi dalawa na sila. O de, ikaw ang unang-unang makakatanggap nung bagong pangregalo. O, ayan. Ito, ang sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Kadi. Ano yan? Kadi ka. Ay, galing. Meron pang sabon dahil dalawa kayo. Kay Dodi na lang po, kay Oh. Sister Venus. Sabi ng ninang niya, Kay Sister Venus. ibigay daw doon sa worker namin. Sister Venus. Sister. Kay Brother Dodi. At Sister Venus. O, di, talaga Sige po. naman. Hello, Ninang Lia! Hello, Hello. baby. I miss you. Oh. Usap tayo regarding dyan sa sa Beatitude. Yes. Okay. Ayan, pinagpala na naman ang mga balanggit. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kapatid. Kumusta kay Pastor? Happy anniversary. Thank you, Lord. Saka na papadala ulit. Bye-bye, si Ninang. Bye! Okay. God bless. Ayan po ang ating mga kapatid. Gaviria family. Ang haba nung minemorize ni Sister Linda, no? Tapos yung 10 Commandments, si Kaka naman pala ang nakamemorize. Glory to God. Ayan po, sinampulan na po tayo ni Sister Linda nung Beatitudes. Alam niyo po, ang ganda-gandang mamemorize po natin yun. Para po, yun po kasi ang mga sikreto kung papaano maging blessed. Kaya sabi niya, blessed are. Di ba? Hindi. Siyempre kasama yan sa bunot-bunutan. Alam ko, memorize niya na yan. Okay. At yan po yung ating memorization sa araw na ito. Mga kapatid, paalala po ulit, pati po sa inyo, hanggang bukas? Bernis pa lang? Hanggang Sabado na lamang po ang ating mga 10 Commandments at saka yung memory verse. Sa Monday, dadako na po tayo sa Beatitudes. Alam niyo po, hindi po natin ito titigilan kasi malaking pakinabang sa ating lahat. Imagine nyo, nakamemorize na pala tayo ng ilang mga verses? 41 na ba to? Pang 41 na. Itong ngayong linggo na to, yung Matthew 6:34. 41 memory verses, 10 utos, at books of the Bible. Nakakarami na tayo, mga kapatid. Thank you, Lord po yan. Okay. Ngayon po, dako na tayo sa ating new song of the week na kinumpose naman po ng ating kapatid na si Sister Connie Caudilia. At ito'y aawitin sa atin ni Sister Sally. Tuwang-tuwa siya. Naiiyak nga raw po siya habang kinakanta niya to kasi pwede na siyang kumanta ulit. And one of these days, hopefully, ay makita na po natin siyang muling nagpapakanta. Actually, sumasabay naman na siya. Di ba? Sasanayin lang muna natin siyang tumayo ng 30 minutes. Tignan natin, kapag naka 30 minutes na siya ng tayo, babalik na po siya sa kanyang pwesto. Na hindi naman,
Oo, pwesto na si Sister Sally. Alam niyo po, sa totoo lang, kung hanapin natin yung dating Sister Sally yung normal, hindi pa po talaga lahat. Pero, on the way there. Coming soon. Hindi, dami na ngang nagawa ni Sister Sally eh. Para sa ilang buwan na, January, February, March, April. 4 months pa lang siya. Magpo-4 months pa lang siya. Magpo-4 months pa nga lang eh. Pero grabe na yung recovery, Ayan. Thank you, Lord. So, panoorin po natin ito at abangan po natin ang kapatid natin sa araw na ito na magbabahagi naman ng new life niya.
see a glorious mind. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth or made the world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. You were eternally God and will be God, our God forever. Thank you, my Jesus, our God forever. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Hi. Good morning, Jesus. Amen. Maaring Thank you, hindi nyo masyadong nakikita yung aking katabi, pero ito'y matanda na. Matanda na sa ating, ibig kong sabihin, kasama natin nung unang panahon pa. At ngayon lamang maaaring sa mga kapatiran, ngayon nyo lamang makikita. Sino ba yung aking kasama? Brother! Okay. Hello po. Hello. Magtaka kayo, hindi po ko si Gary. Ako po si Louie. Yan, yung kakambal po. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan ako pagkakataon ng Panginoon para mag-share ng kung ang buhay ko noon at ngayon. At tutuwa nga ako kay Lord dahil isang bagay na nakita ko rito, may direksyon ng buhay ko na ngayon. Ang basahin ko po yung salita na ibinigay sa akin ng Panginoon, yung unang-una ko po siya nakilala sa Isaiah 43, verse 18 to 19. Sabi rito, huwag niyong alalahanin ang mga dating bagay o isang alang-alang man ang mga bagay ng una. Narito ako, gagawa ng isang bagong bagay. Ngayon, iyon ay lalabas. Hindi ba ninyo manalaman yon? Gagawa ko ng daan sa ilan at mga ilan disyerto. Konting sharing lang po. Yung salitang to, napunta po sa akin to yung binata pa ko. Iba ko po ang pagbabago ng binigay ng Panginoon sa akin. Kasi naglilingkod na po ako sa Panginoon. I remember is 1987, 86, naglilingkod na po ako. Ang una ko pong assignment sa ministry ay tumutulong. Pinasign po ako ni Sister Ligaya. Si Brother Bart yata nagsabi kay Sister Ligaya na isign mo si Louis sa sound system. Nakatulong katuwang ni Brother Arnold. At natutuwa nga po ako sa Panginoon kung saan mismo ako nakatapos ng pag-aaral. Yun po ang naging part ko sa ministry. Ngayon, natutuwa po ako sa Panginoon kasi unang pong binubuhat ko noon, yung project pa ni Brother Arnold na mixer na pinagawa ni Brother Bart sa kanya. Dinadala sa Lampara Restaurant, tsaka ingat na ingat ako doon dahil kasi konting baksak lang, puro gawa lang, kahoy lang, biglaan. Lagot ka siya dati. Yung mismo, natutuwa nga ako kay Lord dahil although totoo lang po, sobrang pagod po kasi lahat ng sound system, karamihan binubuhat ko. Naalala ba nung sa St. Therese, taga-buhat din tayo? Nakabuhat siya sa yung binubuhat nating mga speaker, lahat yun. Yung back end, sobrang bigat nun. Oo.
Pero nakakatuwa nun, yung habang nagdilingkod kay Lord, nababago ang pananaw ko. Nakita ko, may direksyon na pala buhay ko. Kasi nakatapos nga ako, pero wala akong trabaho. Okay. Napunta po ko sa Panginoon, ang unang prayer meeting na pumunta sa amin, ay banggitin ko na po pastor na po si Brother Joe Marie. Si Sister Lusing po ang naging dahilan kung bakit napunta ako kay Lord. Sister Lusing. Nonato. Natatandaan ko, brother, kung hindi ako nagkakamali, ang prayer meeting nyo ay doon sa, ano matawag doon? Open Canal. Oo, doon sa may... Oo, Holy Cross. Anong pangalan ng prayer meeting doon? Ano kan mo? Hindi. Hulo Mandaluyong, Hulo Prayer Group. Pero ngayon, yung, di ba yung dati may kanal doon sa gitna? May kanal, no. Ngayon? Natakpan na po, may kalsada na San Francisco na. Ngayon, ilan na ang apartments nyo doon? 1, 2, 3, 4. Bibigyan ko pa 4? Apat? Naalala ko noon, na-assign din naman ako doon, yung meron kayong karinderya doon sa harapan. Oo. Nakita ko si Pastor Alex, ano pa noon? Malusog pa. Kasama si Sister Rian. Pero nakakatuwa noon, iba yung ginawa ng Diyos sa akin. Kasi nagpapatuloy ko sa paglilingkod sa Panginoon. Meron akong una kong kantang narinig kay Sister Ligaya na nais ko sana kantahin. Natagal na itong kantang to, pero... Pwede naman. Alam ba ni Minister Arnold? Oo. Ito po yung kantang unang kong narinig. Although yung iba, dakilang pag-ibig. Pero ito yung talagang nagbigay ng buhay sa akin. Pag umaga, tingnan mo nangyayari sa paligid. Although maraming hindi makikita maganda, pero kita mo, may magandang nangyayari. Itong pandemic nangyari ito, talagang nag-aalala ko. Pero hindi ako tumuhon doon dahil alam ko ang pangako ng Diyos, tut pa rin sa buhay ko, sa mga anak ko. At nakakatuwa nga sa Panginoon dahil mga anak ko ngayon, yung kumanta si David, si MJ, si Jolly, si David, si MJ, tsaka si Thomas. Natuwa kay Thomas dahil laki ng boses. Basic, parang may pagka-bass. So, mana po kay Sister Joy. Pero, ang nakakatuwa nun, hindi ako kalain ng mga anak ko kakanta ng ganun ka-live. Hindi mo ba na, ako nga, di ba, tuntua ako tayo sabi ko nga, yung mga anak mo ay gamit na gamit kay Lord. Kumbaga, hindi namang ibig sabihin gamit na gamit, ibig sabihin, meron silang willingness na mag-serve kay Lord. Oh, lahat sila, si Sam sa technical, di ba? Technical si Sam. Siya pa yung boses sa mga background, yung mga background. Akala ko si Big Brother. Pero yung narinig ko, lakas ng boss ng anak ko. Hindi nga lang siyang showy, pero willing siyang tumulong sa ministry. Thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga. Ano sabi mo yung tumimo sa puso mong awitin noon? Yung tumimo sa puso ng awitin. Ito yung, pero hindi namin ito masyadong naririnig o nakakanta? Naririnig na narin to, pero nihintay kong kantahin sa umpisa. Pero hindi nakakanta? Sa Bofri. Hindi po nakakanta. Para sa iyo siguro, inalaw ni Lord na ikaw na personal po ito personal? Ayaw ko umiyak. May nakakatawang kanta. Na-experience po ko doon, pero hindi ko na-i-share kasi nakaraan na yun Baka matawa lang tayo Sige, ano yung kanta? What a Beautiful Day. What a Beautiful Day. Kasi dapat parating maganda yung ating naman. Mood. Kasi pag umaga, pag nakikita kong nakasimangot, may iwas ako. Basta kita po ulo ko. Kasi pag umaga, kahit umuulan o maaraw, ang importante, buhay ka pa. Amen. Ayan. Katayo ko na. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thanks the Lord. To love you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love you more each day. I love you more
each day, my Lord. Ito na request nila yung I love you more and more each day. Please, to know Him more, to love you more, to love you more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Amen. Amen. So, kantang to, Ay, ano lang, curious lang ako kasi sinimulan mo eh. Sige po. Pwede bang maitanong ko sa iyo, wag lang mo mata. Mahirap pa. Hindi ako masyadong naging sa mat. Hindi, sabi mo, dyan sa kanta na yan, ba't parang naging curious lang ako? Kayo ba hindi? Ano yung nakakatawa dyan? Gusto mo ba? Meron akong experience. Sige. Isa ko lang, humor lang to kasi binasin ako sa isang kasama ko si Bert Tamala noon. Si Brother Bert Tamala, oh. Quezon City Jail. Oh, pinakanta ko. Hindi naman sinabi sa akin, bakit kinanta yan? Ang kinanta ko po nung oras na yung nakakulong lahat. Sige, ano yung kanta? Humor lang ko Sige. Konting kasi seryoso tayo. Okay. Ano yung kanta sa jail? Ganito po. Bakit ka nalulungkot o bakit? Di mo ba titatawa na mahal? Bakit ba mahal ka ng Diyos? Ang suliran ay nalulutas pagkat si Kristo ang kasama. Di mo maalam na mahal ka niya. Bakit ka naririto? Hindi yun. Paano ba yun? Sorry po. Ulit. Ang tagal na kasi. Hindi mali. Sige, ito na. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay narito. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay narito. Doon ako natawa. Huwag kang magtataka kung bakit ako ay narito. Ayun. Ang Panginoon Jesus dahil bakit ikaw ay narito. Kaya yung unang kantang yun, may nagsabi sa akin na worker, bakit mo kinanta yun? Hindi naman sinabi ni Brother Bert. Siyempre sunod-sunuran ako. Wala akong idea. May nagsabi sa akin, matanda ko sino yun bakit mo kinanta yun? Brother Louie, matagal kang naging gitarista ni Sister Lusing. Nasa po ko sa Bulacan. Pulilan. Tsaka si Brother Ben Alyare. Si Gary palang kasama niya lagi. Si Gary po, sige kasama ni Gary. Pero may matanong lang ako sa iyo. Sino yung paborito mong samahan na worker? Samahan ng worker? Natutunan ko kasi iba-iba ugali. Oo? Meron ka bang paboritong samahan na worker? Pero natandaan ko. Sinamahan ko ng worker. Alam mo kung saan? Sa Tondo. Yung pre-meeting natin, yung Chinese. Sister Marie. Kasama ko si Pastor Alex, day lang to. Joke lang to. Humor lang to. Alex Cabay. Ano ba yung joke na yan? Teka muna. Okay. Tumatawa na ako. Kasi patapos ng pre-meeting, ipauwi na kami. Linggo yun. Pauwi na kami. Nagtatakbuhan. Siya unang tumakbo. Ako iniwan sa ere. Bakit? Natakot sa nagkakagulo. Nagulat ako. Bakit mo iniwan ako? Doon ang trust ko. Kasi matatapang. Malaki katawan Tapos? Pero ang nangyari, ako iniwan sa ere. Tumakbo na ako. Kala ko kinantahan mo. Oo. Kaya iba talaga yung experience ko sa mga worker. Ang kagaling ninyo. Huwag na natin magitik kung kanana rito Importante, nagbago na ang buhay ko noon. Kasi nagkaroon direksyon ng buhay ko noon na nakita ko si Sister Joy. Yan. Hindi sa anuman, lahat ng pinuntang kong pre-meeting, siyempre mga dalaga at binata pa kami noon. Pero siya yung pinakita sa akin. At natutuwa nga ako kasi na-bless ako sa mga anak ko. Amen. Lahat ay may gift. Hindi ba iba nga lang, lalo na nung kumanta si David kanina. Oo nga Maiyak-iyak ako talaga. Totoo naman yun. Hindi ko kalahin na magagawa ng anak ko doon. Kasi naalala ko, pinatayo ni Sister Ligay sa ibabaw ng lamesa yan
kanta. Kumanta na. Ganun din? Oo, Pinatatayo. si Taligaya yun. Parang si Otan, pinatatayo sa lamesa at Oo, anong araw. pinatatayo. Doon nagsimula. Hindi ko naman, wala akong idea. Sabi ko, Lord, ikaw nakakaalam sa kinabukas ng anak ko. Ang hiling ko lang, mamong pabayaan pag ako'y, ayaw umiyak. Pag ako'y nawala sa mundo, stable na sila. Yung ibig sabihin, umaasa kay Lord talaga. Amen ako doon. Kasi iba talaga ginagawa ng Diyos. Kaya yung sinasabi na hindi ka papabayaan, totoo, do not cling event of the past. Do not cling to the events of the past. Kasi meron na tayong bagong buhay na. Amen, amen. Tapos, para magpatuloy tayo, you are mine, araw-araw. Pag umaga pa lang, magpasalamat na kayo dahil alam mo, kahit hindi maganda sitwasyon niya sa paligid, pero kontrolado ka pa ng Panginoon sa mamagitan ng salita niya. At pangatlo, we must hold the promises of God. We must hold on. Hold on the promise. Panghawakan natin kahit hindi ko maintindihan na ang buhay ko noon, walang direksyon. Pero ngayon, narinig ko na, nakikita ko na yung pangako na dyan tinutupad sa man. At ang pangapat, focus on God alone. Siya nakakaalam na lahat ng nangyayari sa mundo at kinabukasan natin. Kaya hindi ako natatakot na pag ako yung kung ako ay mawala, stable na yung mga anak ko, yung salita sa magbibigay sa kanila ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang tao, pwede mong pagtiwalaan, pero ang Diyos, buong buhay. Tama. Siya ang pagtitiwalaan natin. Tama. Amen. Brother Louie, ba't pag umaawit ka kay Lord, bakit parang ang baba ng luha mo? Ano ba yon? Ano ba yung sa totoo, di ba pag Sunday fellowship dito, walang ano-ano, malilid ako, tawagin kita. Pero talagang kumakanta ka. Bakit? Ano ba yung nagaganap pag nando ka na sa harapan, pag kumakanta ka, minsan nahihinto ka, tapos biglang tumutulo yung luha mo? Tatandaan ko po yung pinakanta ko ni Pastor Alex dito. Yung morning devotion pa natin noon, naiyak ako dahil hindi sa hirap ng buhay, kundi yung dama mo yung pag-ibig ng Diyos eh. Pinatawad okay, ka. Kasi maraming katanungan sa isip ko, ngayon may kasagutan na, pinutupad na Panginoon. Glory to God. Alam mo, yung sinagot mo kasi pag pinag-usapan natin, how do you define worship? Parang hindi mo kayang i-define. Pero sa sagot mo ngayon, ang pagsamba pala talaga ay glory to God. Alam mo ba na yan ang mga sagot ng mga mangangaral ng salita ng Diyos? Kaya sila, ang kanilang pagsamba, nadadama nila yung pag-ibig ng Diyos. Totoo yun. Yun talaga yun. Yung pagsamba mo kasi, sabi mo nga, you feel the love of God. Very good. Kasi sa aking mga pag-aaral sa knowledge, pwede ko ngang masabihin na kailangan intelligent worship, alam mo kung sino ang Trinity, so on and so forth, yada, ganito, ganon. Pero alam mo ba na yan lahat ang sagot ng mga mangangaral na kapag sila'y sumasamba, yun ang ibig sabihin, dadama nila ang pag-ibig ng Diyos. Ako naman, I hope na lahat ng mga worshipers, lahat ng mga nagpe-pray sa Panginoon Diyos, yung sagot mo, yun talaga yun na you feel the love of God when you worship. Nako, glory to God. Ha? Isa na lang. Ano yung kung ikaw ay matatanong? Alam ko, may paborito ka, hindi mo lang alam, gusto mo sabihin ko sa iyo, nakasama si Pastor Romy. Sige, tama ba ako? Si Pastor Romy. Di ba? Lagi kanyang gustong isama. Ba't? Hindi nakikita, nakasakay ka kay Pastor Romy. Diba? Pastor Romy. Itong mga huling panahon bago mag-pandemic. Kasama parata ko sa prayer meeting. Di ba? Lagi kayo nandun sa mga bata pa, kasama mo si Manong. Si Manong dati. Di ba? Naalala mo yan? Di ba? Pumupunta kayo dun sa mga may kabataan. Oo. Yan, Isa na lang, ha? Sige po. Question.
Alam nyo, basta alam kong si Brother Louie, kapag sumagot siya, direct to the point eh. Kaya minsan hindi mo maapuha, pero merong laman eh. Sa akin kausapin nyo ng kausapin si Brother Louie. Huwag nyo lang tatagalan. Masyado sa mat. Ito na, Brother Louie. Ano yung, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon ni Lord, ano ba yung pinaka na nakita mong binago sa iyo ng Diyos ngayon, biro mo, 1987, ano? Meron bang dalawa na pinaka binago ng Panginoon Diyos? At ngayon ay nagbe-benefit, hindi lang ikaw, buong angkan? Dalawa lang? Dalawa lang, okay. Ang unang binago sa akin ng Diyos yung mainitin. Mainitin? Kasi nagdilingkod na ako kay Lord, parang... Ikaw ba na, kasi pag tag-ulan, so hindi na mainit. Ay, hindi. Ano ba yung ibig ko sabihin? Wala akong kaugnayang init at lamig. Ang kaugnayan dito, yung parang matagal matupad yung pangako ng Diyos sa'yo. Mainipin. Mainipin. Ano ba? Hindi pala mainipin. Pasensya na pa bago na Ulit. Yan. Mainitin o mainipin? Mainipin. Ang hirap. Bago kasi pasensya ko. Kala ko, mainitin lang nasa isip ko, mainitin ang ulo. Sorry. Okay. Pangalawa po. Mainipin. Ang pangwalang nagbago sa akin. Ayun na ba yun? Nabablank ko. Ang pangalawang nagbago sa akin, yung pananaw ko, nagbago yung pananaw ko dahil una, nakilala ko si Lord. Okay. Iba yung pananaw ng mundo na sa pananaw ng Panginoon. Totoo lang po, konting sharing lang po. Napunta ako po sa ibang bansa, sa ate ko. May purpose rin pala ang Diyos sa akin. Kasi doon mismo... Saan? Sa Australia. Natuwa nga ako, tinanggap ako ng pamilya ni Kuya Tom eh. Ate. At saka Kuya Tom. Tinanggap nila ako kasi totoo lang, hindi naman karapat dapat pumunta doon eh. Dahil pinagpapray ko lang. Okay. Natupad. Nagbagong pananaw ko doon. Doon mismo, hindi ka pwedeng sitting pretty, kailangan kikilos ka. Natira po ko doon, siyempre, pag nakatira ka doon, maglilinis ka ng bahay. Doon ko na naranasan yung pagmamahal ng Diyos sa akin, na first time ko nakasakit ng eroplano, nakatimpo ko doon, iba talaga yung ginawa ng Diyos sa akin. Pagbalik ko rito, nagbago ang pananaw ko. Maging matyaga ako sa matyaga po ako sa mga bagay na hindi ko inaasahan. Ito yung mga taong makukulit. May nakilala ko doon. Nakakatawa, tinanggap nila ako kung sino ako. So, nagbago ng pananaw ko dahil sa mamagitan nun, nagbalik ako rito, na-miss ko talaga yung pamilya ko. Nakita ko yung buong mundo, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Yan hindi lang natin ma-appreciate eh. Ang nakikita natin, puro mali eh. Mali na presidente, hanggang sa mababa. Pero kung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, hanggang ngayon buhay pa tayo. Oo, tama. Yun ang nakita ko. Kaya, pray ko nga yun na matapos nung nangyayari sa paligid natin at makabalik na tayo sa nating ginagawa. Namimiss ko na rin yung mga prayer meeting, totoo lang eh. Yan pa, nung nakubuhay eh. Hindi nagturo ang leader. Ang pananaw lang, babago talaga. Oo naman, okay lang. Alam mo, Brother Louie, sa pangyayaring ito rin, nagkaroon tayo we enjoyed the fellowship of other believers sa pamamagitan ng live streaming. Alam ko na mababa ang luha ni Brother Louie
gusto kasi niya, alam ko na nakikita niya yung kagandahan ng buhay. And alam ko na, I do believe na tayo ay meron ng new perspective, pananaw sa buhay, na we see the hand of God in spite of, because the unfailing love of God still continues now and forever. Would you like na mag-duet tayo? Meron ka bang paboritong bago tayo magtapos? Mga kapatid, si Brother Louie, kapatid po niya si Sister Mayet na nasa Australia, na nakapangasawa kay Brother Tom, na may anak ngayon, si Kathleen. Kapatid din niya bayaw niya si Brother Celso, Sister Lisa, at si Gary, yung kanyang kambal, Amen. At sila yung mga nasa Mandaluyong prayer group. Sa alam ko, maraming mga nakakakilala sa inyo dyan, tsaka sa Pulilan, ang mga sila Brother Nick nung araw. Meron ka bang gustong awitin bago tayo, hindi naman magpaalam, see you tomorrow, na talagang paboritong mo? Thank you, Lord. Ang awiting to ay yung parati ko inaawit sa Panginoon na kapag ako nag-iisa. So, I worship you, my Lord. Ayun. I worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. I worship you, my Lord. I worship you, my Lord. I worship you. I worship you, my Lord. I worship you. I adore and bless your holy name forever. I worship you, my Lord. I worship you. Holy is the Lord. Holy His name. He is worthy to be honored and adored. Holy is the Lord. Holy His name. He is worthy to be honored and adored. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po. 2 Timothy 2:2